Okay? Alam mo, bago natin pala pag-usapan na ibang bagay, naisip ko, kung ganito ang presidente, wow, palala tayo ng palala, ah. From Marcos to Ontiveros, baka susunod maging presidente na si Trillanes. Ay, by the way, Trillanes, congratulations. Palakpakan natin si Trillanes. May warrant of arrest na siya doon sa final ni Pulong sa Quezon City. Palakpakan natin. Although bailable naman yun, sigurado naman magbe-bail siya. Pero at least, kahit pa paano, nakakarma na siya. Ay nako, Trillanes, antayin mo siguro. Meron pa mga, ewan ko kung may mga nagdemanda pa sa'yo, pero antayin mo na lang. Marami-rami din yan, alam ko, yung mga nagdemanda. Ito yung time na inimbestigan niya yung gusto niyang pagtanggalin ng damit si Pulong. Antayin mo lang. Kasi pag napatunayan, yun na. Kasi ang ano niyan, yung warrant, di ba? Kasi may probable cause. So nag-issue na yung korte ng warrant after sa fiscal, nag-probable cause, tapos nag-issue yung korte ng warrant to get the jurisdiction. Trillanes, tapos papasok na yan sa hearing. Ang tanong, sisipot ba siya sa hearing? Sigurado ako pag si Pulong nandyan, sisipot yun, sigurado ako. Tutuluyan ka nito ni Pulong. Sana talaga tuluyan ka ni Pulong. At sabihin na natin may bail yan. Kasi may bail naman talaga ngayon ng, ewan ko kung libel ito, pero parang false testimony ata ang inano niya ang sinampa. Although alam ko may bail yan, gayon pa man, the mere fact na makonvict ka dyan, ibig sabihin lang, sinungaling ka. Yun lang yun. Alam naman namin. Gago! Pero at least dyan, let the court say it to you na sinungaling ka. Just in case ma-convict ka dyan sa kaso na yan. Di ba? Masarap yan. Antayin natin. Sana, wala tayong masasabing luto yan. Mantakin mo yung desisyon lumabas ngayong panahon na walang kapangyarihan ng mga Duterte. Paano nila influence ng Quezon City Court? Malabo yan. Yun, di ba? Tingnan natin. Ay nako. Anyway, eto, bagong issue. Ito pong, actually, hindi na po ito bago. Matagal na po itong issue. Pero, nung napanood ko ito, tila nadaanan lang because of the issue ng impeachment. Dahil doon sa issue ng pag-archive ng impeachment at saka yung Senate debate, sabay ito lumabas yung Senate debate Hindi na-tackle masyado. Hindi na na-follow up ng mga ibang news. Isang news pa lang ang naglabas nito. So hindi na siya na-follow up. Kaya gusto kong ipakita sa inyo para talaga idiin kung ano ang nangyari sa budget natin sa 2025. Dito tayo pumunta. Kasi yung impeachment, politika lang yun Eto, pag nanakaw ito, kung sakasakaling mapatunayan, dapat talagang makulong. Kung sino man ang kumulimbat dito sa pera ng tax natin. Di ba? Dapat ito makulong. Ito, apektado lahat. Ito, parinig ko sa inyo. Ito. Panoorin nyo ito, ha? So, we're gonna show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba, Wait, mga kababayan, mali yung, alam ko mali yung numbering na dyan Dapat meron niyang nakalagay dyan by the billions kasi yan Ipapaliwanag niya, billions yan Hindi yan million, okay? there are 200 plus districts, di ba? So, hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, Balik natin. Ibalik natin yun. Okay? Alright. Yung GAA, yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20 billion 999 million ang isang distrito.
DPWH po ito, ha? Okay. Isa pa lang po itong departamento. Mula dun sa 2 billion po ito na kesyo na ano daw na approve o pinasa ng NEP. Ang pagkatapos nitong lahat-lahat ng BICAM at saka yung small committee, umabot ng 20 billion. Magkano yung inad? 18 billion. Nadagdagan siya ng 18 billion 469 million. Isang distrito Isang lang yan? distrito. Tapos, Isang distrito lang ho ito, ha? Hello? Tiba-tiba yung distrito na ito, ha? 18 billion isang distrito ang nadagdag. Wow! Shit! Ilang babae ang mabibili mo niyan? Ilang lalaki mabibili mo niyan? Ay, kasi pervert. Baka ilang kotse mabibili mo niyan? Baka pati yung may bahay ka na sa ibang bansa, bumili ka na ng bansa niyan. 18 billion. yung isang distrito, ito second place, Ito yung second place. ang NEP niya is galing to sa DPWH. In-extract ko lang yan. Oo. Hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1,508,583. Ang gaan niya, 20,795,429. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Wow, 19 billion. Ito yung top 2 district. Ibig sabihin, yung una nadagdagan ng 18 billion, yung pangalawang second to the highest, nadagdagan ng 19 billion. Grabe naman yan. Tapos ang pangit ng distrito nila, babaha-baha. Naku po. Do you remember anong mga distrito Alam ko, to? pero ayoko i-disclose. Pero Okay. kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressman, Alam daw niya, pero ayaw niyang ilabas. Kasi nga, hindi, para kasi, tama rin naman siya dito. Let the people na involved explain. Pero tama din siya, para at least hindi siya namumulitika dito. Hindi niya pinupuntirya yung tao. Ito ang problema nung budget natin. pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi kasi, di ba, lumabas na lang yan eh. Oo. Pero hindi pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Yun ang Okay. Pwede balik natin Balik natin. Oo. ito mas kung bakit yung small committee. Okay. So balik tayo. Nagigets nyo? Kasi may papaliwanag pa siya dito eh. Maaring yung congressman hindi niya alam. Okay? Pero, napakalinaw na alam nung nagdi-decide. Kasi siya nagdagdag eh. Sino ba nagdi-decide? Siya. Ang total additional is 18,469,000,000, di ba? That's one district sa viewers Yes. natin. Pero ang na-discuss sa BICAM, ang nasa BICAM is 5,272,000,000 na naka-FLR. Oo. Ibig sabihin, hindi rinilis ni Presidente. So you have to give him credit, di ba? Malinaw dyan ha. So, ang dinagdag, 18 billion. Okay. Tapos, after the BICAM, naging 5 billion na lang. Kasi daw, ang dahilan daw, sabi nito ni Tiangco, hindi daw inapruban yung 18 billion ng presidente. So, ginawa lang niyang 5 billion yung dagdag. Okay? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional na 19 billion, 13. hindi, yung 13, ang tanong ko, Sana- kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na? Kasi doon sa BICAM, So, naintindihan ninyo, yung 5 billion, hindi nga inaprubahan ng presidente. So, ginawa lang 5 billion. Sa difference between the 18 billion minus 5 is 13 billion. So, inad yun ng small committee. Yan yung pinupuntirya niya dito eh. Sino itong nasa small committee na nag-a-add ng sobrang laki? records, 5.2
2 billion lang. Oo. So, saan nanggaling yung 13? Sa small committee ba? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19 billion 286 million 846, ang total BICAM is 4 billion 970 179. Hindi rin release ni Presidente yan. So I'm saying, Oo. alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Oo. Ilan magkano ang hindi na-release ng presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the president didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. Tsaka doubtful. Kasi ang nakakapagtaka doon, yung iba, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hiningi ng isang congressman, dinala niya sa ibang distrito. So how do you explain How that? is that possible? Hindi, kasi yung iba, sila proponent, pero hindi nila dadalhin doon sa distrito. Sa nakakapagtaka, bakit hindi mo dadalhin sa distrito? Di ba kung... Alam niyo kung bakit hindi dinadala doon sa distrito? Hihingi sila ng budget, pero hindi nila dadalhin sa distrito. Alam niyo kung bakit? Yung contractor, ayaw niya mabuking. Baka mag-anak niya, at kung dito ko ilalagay sa distrito ko, malalaman pa. So, iaano ko na lang doon sa kaibigan kong distrito. Kausapin ko siya, pare. Ito yung contractor na anuin mo ha, kunin mo. Oh, ito, maglalagay ako sa iyo ng, ako nang bahalang humingi ng budget. Ilalagay ko dyan sa iyo yung proyekto. Meron ka dyan, pero ito ang contractor na ito. Yung contractor, actually, siya rin yun na naglagay. Para lang medyo mahirapan i-trace. So, dito pala, makikita mo na kagad, malaking katarantaduhan ito. Bakit to? Kasi, ikaw ay distrito, representante ka ng district mo, bakit ka humihingi ng budget para sa ibang distrito? Doon pala, amoy mo na. Ba't mo doon dinadala? Ganon kayo nung congressman na nandun? Di ba? I work hard para madala ko sa distrito ko, para makinabang yung residente ko. Tapos may mga ganon. So yung karamihan na naka-hold doon is yung iba yung proponent at iba yung district na pinuntahan. Oo. Now, Toby, you have been a representative under many presidents Yes. already. This is not the first. Pang Yes. ilang taon mo na bang congressman? This is my 5th time bumalik sa Congress. Isipin mo, panglimang, is this the worst? Is this the most corrupt budget cycle you have ever witnessed in your life? No, I remember I questioned already this procedure in my early, maybe first or second term in Congress. Pero wala, kasi, okay, balik natin yun. Sabi mo, nag-independent ako ngayon. This is the longest time I've been in the majority. Kasi yung buong 3 years nung 19th Congress, majority ako. Diba? Tapos nung nagbotohan lang ng 20th Congress, siya ako nag-independent. Balikan natin, 15th Congress, I was a member of the majority for only 1 year. Kasi hindi ako sang-ayon doon sa proseso ng pag-impeach kay Chief Justice Corona. And I voluntarily left, hindi ako tinanggal. I resigned my committee chairmanship. I said I'll be an independent. So, 15th Congress yun. So, 15th Congress, since same leadership sa 16th Congress, nag-independent rin ako nun. 17th Congress, I was for Binay, natalo si Binay, I was being offered to join the majority. Out of delicadeza, natalo yung presidente ko. I will take the consequence. Okay. Hindi ako sumama kay Duterte. No. And bear in mind, Pinoy and Duterte in those times were very, very, very popular. So I will not go with what is popular. I will go with what is right. Okay. Now, so my question is, how different is this budget, the way it was crafted, compared to everything you've witnessed in the past? Hindi, yun, doon talaga yung problema eh. Doon, di ba, But are the figures scandalous now? Hindi, kasi iba, syempre lumalaki naman yung economy. So lalaki talaga yung budget eh, di ba? It's ganun eh. Pero ito talaga, nagulat din ako because okay, ganito, kaming mga congressman, pag lumabas yung budget, wala naman magsasabing it's enough. Di ba parang sa bahay yan eh, di ba? May budget, hindi enough pagkakasya. Kasi ang trabaho namin is
paggawa, yung mga kailangan, hindi kaya ipagawa ng local government na hihingin sa national government, di ba? Pag hindi naman namin ginawa yun, nagkulang naman kami kasi kami naman sisingilin. O sabihin tagal mo na dyan, wala kang napapagawa. Di ba? Ganon. So, pero, yung makapagdagdag ka nito, ngayon lang ako nakita. Ngayon lang. Ngayon lang ako nakita na makapagdagdag ka niyan. Kasi, lahat kami magre-request, ang hirap makapagdagdag siguro ng 1 billion o 1.5 billion. Para sa proyekto. Merong nakakapagdagdag ng 1.5 billion. Siyempre, yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe ito. Oo. Pero yung kaming mga ordinary congressmen, hindi kami makakapagdagdag doon. Di ba katulad, let's be very open, I'm perceived to be close. Di ba? Because you are a relative in a way. By affinity. By affinity. Yes. Oo. Hindi ako nakaka-request ng additional na 1 billion. You can't? Well, okay. Kaya nga Oo. sabi ko 2025 budget, walang dagdag na 1 billion sa akin. Oo. So, It's much paano less. to? Itong mga distritong ito na itinuro mo, ang mga dagdag 18 billion, 19 billion. From the NEP, from the NEP. Oo, from the NEP. So, do you want wag na lang NEP ang basihan? Gaan na lang. Ano yung tamang basihan? No, because this is the additional Yan. The NEP is So, the budget of the president. This is based doon sa proposal ng DPWH, ito ang para sa distrito na ito. So, paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee ba yan? O sa bayan ba na dagdag? O saan? Okay. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at todo